Nagtunugan na naman ang maraming mga sirena sa Central Gaza. Yun pala, nakumpirma ng Israel na ang Houthi ay umatake na naman. Pero makalipas ang ilang minuto, meron na namang mga rockets papunta sa Israel at ito ay nagmula sa Syria. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang Israel ay inatake ng Syria sa loob ng mga isang taon sa pamumuno ni Ahmed al-Sharaa. Ano na ang mangyayari sa ipinangako ng Syria kay President Donald Trump na makikipagkaibigan ito sa Israel? Lalo na isa ito sa demand ni President Donald Trump upang tanggalin na lahat ng mga sanctions sa kanilang bansa. At ano naman ang ginawa ng Israel sa pag-ataking ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng hindi napipilitang like at i-click mo na rin ang notification bell. Malaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 5, 2025 at isang nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong pag-atake ng Syria sa Israel. Gumamit ng mga rockets ang responsable rito. Naaalala niyo ba mga kaibigan nang bumisita si President Donald Trump sa Saudi Arabia? Nandoon din ang presidente ng Syria na si Ahmed al-Sharaa at nakamayan pa ito ni President Donald Trump at nakapagpa-picture pa. At sa naturang pag-uusap mga kaibigan, hinimok ni Ahmed al-Sharaa si President Donald Trump na tanggalin na ang mga sanctions na ipinataw sa kanyang bansang Syria. Of course, sumagot dito si President Donald Trump at natuwa sa mga hiling ni al-Sharaa. Kaya naman nagbigay ng demand itong si President Donald Trump. Ayon sa kanya, ibibigay niya ang hinihiling ng Syria kung ibibigay niya ang hinihingi ng US. At ano ito? Ito yung kinakailangan ng Syria na makipagkaibigan sa Israel. At of course mga kaibigan, pumayag si Ahmed al-Sharaa. Nasaksihan ito ng buong mundo. Nag-viral pa nga ang balitang ito. Pero paano ngayon yan na sa loob ng halos isang taon, under the presidency of Ahmed al-Sharaa, nagsagawa ng pinakaunang pag-atake ang Syria sa Israel gamit ang mga rockets? Kinumpirma ang rocket attack na ito ng Defense Minister ng bansa na si Israel Katz nang ito ay magpasyal sa Jerusalem. At doon ay nagsalita ito at pinatungkulan ang rocket attack. Ayon sa kanya, magkakaroon ang Israel ng full response at ito mga kaibigan ay against the regime of the Syrian leader Ahmed al-Sharaa sa pool ang Golan Heights. Pero laking tuwa ng gobyerno ng Israel na walang mga casualties ang naitala. Pero nagdulot din ito ng panic sapagkat maraming mga tao ang nagtakbuhan nang marinig nila ang mga tunog ng sirena. Ito ay makalipas lamang ang ilang minuto na ang Houthis ng Yemen ay nagsagawa rin ng missile strike sa Central Israel. At ayon mga kaibigan sa IDF, nagkaroon na pala ng partial na pag-atake ang Israel bilang paggiganti sa rocket attacks na nagmula sa Syria. At ayon sa IDF ay pinuntirya nito kung saan nanggaling ang rocket attacks. At ito mga kaibigan ay 12 kilometers lamang ang layo. Nagsagawa sila ng artillery fire. Ayon sa Israel, walang ibang dapat sisihin dito kundi ang Syrian regime. At dahil sa pang-aataking ito, dagdag pa ng Israel na ang Syria ay nahaharap ngayon sa isang malaking consequences. Ayon kay Israel Katz, the full response will come soon. Hindi na raw nila papayagan na maulit pa ang October 7. Dagdag pa ng IDF na sa kanilang investigation ay tukoy na nila kung saan galing ang naturang rockets. Ito ay nagmula sa Tasil, mula sa South Syria. Lugar din ito mga kaibigan na kung saan ang Israeli troops
ay pinagbabaril ng mga grupo dito noong nakaraang April. And of course mga kaibigan, dahil nag-viral ang balitang ito, mabilis din itong nakarinig sa pandinig ng gobyerno ng Syria. Agad naman na nagbigay ng pahayag ang Syrian Foreign Minister. Ayon sa Syrian government, ipinalabas nito na ayaw nila na magbigay ng threat sa anumang bansa. In short, hindi inamin ng gobyerno ng Syria kung sila ba ang may kagagawan sa naturang rocket attacks. At katunayan, ayon sa Syrian government, tutulong sila sa Israel upang magsagawa ng investigation kung sino ang may kagagawan sa pang-ataking ito. Mariing kinundina ng Syria ang pang-aatake na ginawa sa Israel at dagdag pa ng Syria, kung sino man ang may kagagawa nito ay magbabayad. Ipinapalabas ng Syria mga kaibigan na isang malaking violation para sa land of Syria ang ginawang pag-atake sa Israel dahil ginagamit daw ang kanilang teritoryo upang tirahin ang Israel. Alam raw nila kung ano ang magiging kahinatnan nito dahil ang Israel ay talagang maghihiganti. Ibig sabihin, ang mga taong ito ay nais lamang nasabungin ang Syria at Israel. Dagdag pa ng Syria, nais nilang magkaroon sila ng friendship sa Israel at nais nila na resolbahin ang sitwasyong ito in a peaceful solutions. Nanawagan na ang Syria sa international community na tumulong upang magsagawa ng investigation at upang malaman kung sino ang responsable sa naturang rocket attack sa Israel. Maraming mga eksperto ang nagsasabi mga kaibigan. Ewan ko lang kung paniniwalaan nyo ito. Ayon kasi sa maraming mga eksperto, imposible rin daw na Syria ang may gawa. Bakit? Unang punto, kasi ang Syria meron itong pangako kay President Donald Trump at ito ay upang kaibiganin ang Israel. Kapalit nito mga kaibigan ay tatanggalin ni President Donald Trump ang mga sanctions na ipinataw sa kanila. Nag-agree ang Syria dito at ito ang isa sa mga dahilan kung bakit tuluyan ang tinanggal ni President Donald Trump ang mga sanctions sa Syria. Ngayon, ayon sa mga eksperto, hindi isusugal ni Ahmed al-Sharaa ang magandang relasyon ngayon na namamagitan sa pagitan ng Syria at United States of America sa simpleng pag-atake lamang sa Israel. Kumbaga, may nais lamang sumabutahe. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? May punto kaya? Pangalawang reasons mga kaibigan, noong pinabagsak ni Ahmed al-Sharaa ang gobyerno ni Bashar al-Assad, dati na itong nananawagan sa gobyerno ng Israel na tulungan sila. Ang punto rito mga kaibigan, hindi pa nga nagkakausap si Donald Trump at si Ahmed al-Sharaa, nananawagan na ang Syria ng tulong mula sa Israel. Ngayon, marami ang mga nagsasabi na aware din dito ang Israel. Hindi isusugwal ng Syria ang kanilang magandang relasyon ngayon sa Amerika at tahasan lamang sinabi ng Israel na ang responsible dito ay si Ahmed al-Sharaa. Yan ay upang gumawa ng paraan si Ahmed al-Sharaa upang tukuyin kung sino ang may kagagawa nito at sa gayon ay mapapatunayan ng Syria kung seryoso ba sila sa kanilang pakikipagkaibigan sa Israel.